Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. My name is Bon. I'm one of the account managers dito kay Eto Markets. And tonight, ang topic nga pala natin is basic MT4 navigation as well as quick intro to TradingView. So to those wondering what is MT4, bale si MT4 is si MetaTrader 4 will be our trading platform in where we can actually do our trades. So, start tayo from the very basic, pinakasimula, how do we log in, and then kung anong features pa yung nandun sa loob. So, share ko na screen ko ngayon. Okay, so everyone can see my screen naman, di ba? So, yun. Huwag kaya mahiya magsalita. Wala namang mali, wala namang tama dito. Well, actually, may tama, pero baka ako yung may tama. De, joke lang. Okay, game. So, ito yung itsura ni MT4. Simulat sa poll. So before ka makarating dito, you would need an account with Eto Markets and then you need your credentials na masasend sa email mo. So pinakauna mong makikita will be this. So log into your Eto Markets MetaTrader 4 terminal. So sabi ko nga masasend naman yan sa email nyo pagkatapos yung mag-register. So just make sure na yung password na gagamitin nyo is hindi yung nakalagay na investor password. Kasi kapag ang nilagay nyo is yung investor password, hindi kayo makakapag-trade. Okay, so let's move forward. So, hihimay natin from left to right kung ano ba yung mga importanteng kailangan nating maintindihan kay MetaTrader 4. So, simulan natin dito sa tinatawag natin na Market Watch. So, si Market Watch nga pala, although very limited yung nakikita natin ngayon, dito yung makikita yung bid and ask ng mga assets. So, say for example, gusto mo mag-trade ng GBP USD, what you can do is to left click, tapos i-drag nyo siya dito. Or let's say AUD USD. So, lalabas yan. Now, let's see. So, yan. Ayun si Market Watch. Then, dito sa pinakababa, para malaman nyo kung pumasok na ba yung funds, kung hindi nyo alam mag-check, aside from your terminal doon sa Eto Markets login page. Nandito tayo sa baba, terminal ni MT4. Dito sa trade mismo, makikita mo kung magkano yung balance mo and yung equity mo and what is free margin. So balance, magbabago yan pag meron kayong open trade, might be negative or positive. So yun yung balance mo habang gumagalaw yung trade. Tapos si equity naman, ito yung unrealized profit and loss mo. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa nako-close yung trade, yung equity mo magiging parehas, pero yung balance mo, pwede siya mag-fluctuate. Tapos, going back to charts, balik tayo dito. So, makikita nyo may variations tayo dito ng time frame. So, from 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, and so on and so forth. So, bakit importante na nakikita natin ng magkakaibang time frame yung mga asset? So, sa pinakamadaling sabi, may kanya-kanya tayong trading style na susundin depende kung anong fit sa'yo, kung anong gusto mong i-trade, at kung anong oras ka pinaka-best available. And I would always recommend kung scalper ka or mahilig ka lang mag-in and out ng trade, you can go for M5 to M15. Pero kung isa kang swing or day trader, I suggest look at 30 minutes to day chart para alam natin kung anong magiging bias ng currency natin na trade mo. So, ayan. Before tayo makarating doon sa technicalities sa trading, we just need to understand first kung paano tayo mag-navigate. So, say for example, nag-open ka ng MT4, kaya lang hindi ganito yung itsura, medyo magulo pa. Paano mo i-edit? So, all you just need to do is to right-click and look for properties. Or, as it suggests, press mo yung F8.
So ito yung si properties. Dito mo ma-edit yung color ni candles, ni bull, tsaka ni bear candle. Ako, nasanay ako ng red and green, which is standard. Pero kung colorblind ka, or mas bet mo yung ibang kulay, pwede mong i-edit dito. Yan. Tapos iba pa ang settings dyan. Then at the same time, ito ang tinatawag natin na pointer tsaka si arrow. So pagka gusto mong malaman kung anong specific price nga ba ang current, you can use this para makapag-identify ka rin na kung saan pwedeng umabot yung price at malaman mo kung anong magiging magandang gawin. Tsaka one of the best things na function nito is, example, tong candle wick na to, dun sa pinakadulo, gusto mong malaman kung ilang pips yung travel niya papunta dito. So what you can do is to left click, tapos i-drag mo lang siya dito. Yan. So about 331 pips yan. Tapos pag ni-release mo siya, mawawala. So yun. Now kung mahilig ka naman mag-charting or whatnot, or medyo advanced na yung knowledge mo kay trading, tapos gusto mo na mag-charting, identifying trend lines para medyo clear sa'yo kung ano yung susunod mong gagawin. Pwede mong gamitin si vertical line tsaka si diagonal line. So, itong si diagonal line, very good for identifying yung levels kung saan mo gustong mag-enter or mag-exit. Then for the trend line naman, ayan. So, pwede mong kunin yung range ng gusto mo. Ayan. So, paano siya i-delete? Pwede mo siyang i-right click yan or control B sa objects list. Tapos i-tick mo na lang siya lahat kung naririndi ka na sa mga nakikita mo. So, delete lang. Yan, delete, 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 delete. Okay. So, yun yung mga pinaka-basic na bagay na kailangan natin malaman. And then, paano kapag hindi maayos yung candlesticks mo, iba yung lumalabas? Pupunta ka lang din dito sa taas, sa tabi ni auto trading. Meron diyang bar chart, merong candlesticks, tapos merong, ano tawag dito, si squiggly lines. So, yan. Standard tayo dito palagi sa candlesticks. Wait lang. May gusto ata magsalita. Kaya nakamute na. Okay. So, ayun. Balik tayo. Every time na naglalagay kasi tayo na pwede ka rin kasi dito sa new chart maglagay ng iba't ibang asset. Tapos makikita mo dito sa pinakababa, nagpa-pile up yung mga ginagawa mong charts or basis. So pwede kang mag-switch from one place to another or magkakaibang chart dito sa bandang to. Ay, si Coach Reggie nandun na pala. So yun pala para sa mga nahuli, recorded naman to. Tapos sabi ko nga magdadrop naman ako ng resources na chinek ko para i-conduct to at the end of the webinar. So yan, medyo magulo nga ulit. Balik tayo, F8. Properties, gawin natin. Ayan. So yun again, yung F8. So ngayon, dako muna tayo sa how to place a trade. So kapag nandito ka sa desktop version or laptop version, you can either go here. Teka, baka naka-disable ako. O tayo sa Forex Majors. Okay, wait lang. Off ko lang. Magsiswitch lang ako ng MT4.
Tapos doon tayo magagawa ng simulation ng trade. Okay, game. Sorry. So, ito ngayon, live account siya. Medyo negative. Ayusin lang natin yung configurations. So, ulitin ko. Say for example, punta tayo kay gold. Ayusin natin from what we learned earlier. So, pindot tayo dito sa candlesticks. Dahil medyo magulo, F8. Tapos, ayusin natin yung colors. Yan. So, ayan. For example, ayan na, nag-trade ka na. Ang position natin na open dito is buy. Ginamit ko 0.06. So, may makikita kayong green marker or green na broken line kung anong price ka man nag-enter. Tapos, pagkalalagyan mo siya ng SLNTP or what we call stop loss and take profit, pupunta ka lang dito dun sa position mismo and makikita mo na nag-indicate na si symbol which is gold, anong price ka nag-enter, stop loss, and then si take profit. So, dyan ka na mismo magna-navigate. So, yan. Say for example, para sa trade na to, gusto mo lang maglagay ng stop loss kay 1990. Na, kiklik mo tong stop loss, tapos edit mo na. Tapos i-take profit, lagay natin kay 2010. So, you will notice na may mali dun sa nilagay mong price for stop loss or take profit pagka hindi mo makiklik tong part na to. Pero when it allows you to click it, yan yung confirmation na yung order mo is nakapag stop loss ka and take profit na edit mo na. So makikita mo din yan siya dito, ma-update siya dito sa order chart mo sa may terminal. So ulitin natin siya. So 1990 para sa isang position ulit. Tapos 2010. Yan. So makikita natin dito sa may right side yung current price ni asset. Tapos kung ano man trading fees ang associated, kung may commission ba siya or swap. Dito kaya to markets, ang meron tayo madalas is swap fee. So if we leave a trade overnight, lalabas yan. So ayan, nag-react na si gold. Yung profit is nagpa-fluctuate na. So makikita nyo siya dito sa may site na ito. So naka 1 hour chart yan, zoom out. So pwede mo siyang makita sa lesser time frame or more time frame kung ano yung SL taking mo. Ayan, so at least may nakita tayong open na trade. So pangalawa, hindi siya super basic pero kailangan ko mapahapyaw sa inyo as newbies. Huwag tayong masanay na ang orders natin palagi is yan market entry kasi most ng signals natin dito kay Eto Markets provided ni Coach Ray Gino, mahilig siya mag pending entries or pending orders. So ang advantage ng pending orders is
yun, di ka nga mag-enter ng market price tsaka strategic yung pagkaka-place mo ng order kasi may analysis muna bago ka papasok yan. So question is, how do you place a pending order? So parang ganun din, either you press F9 or you right click tapos punta ka sa trading and then mag new order ka. So lalabas to. Then dun sa order type, ilalagay mo lang is pending order. So kung buy limit yan, pag sinabi nating buy limit, pag nag-hit yung price na yun, ma-execute yung buy. Tapos tawag dito, mag yung trade pag tinamaan yung price na yun. Pag sinabi mong sell limit, ganun din pero sa sell naman. So yan, say for example, gusto ko mag-sell limit tapos lalagay natin dito sa price. Kung anong price yung trip mo, lagyan mo sa limit. So sabihin natin 2010. Tapos doon pala sa task guys, ayan, edit nyo si take profit. So kung sell, palagi nyo tatandaan na ang take profit nyo is dapat lower price. So since, ayan, gawin natin 1980 si take profit. Tapos stop loss mo will be 2040. Tong expiry, hindi ko na siya ginagalaw. Kasi, bakit? Para free ako na i-edit or i-cancel si pending order anytime na gusto ko. So, yan. Place muna natin si pending order. Tapos, sabihin natin kay volume or kung gaano kalaki yung trade, gusto ko mag-trade ng 0.30. So, pag nag-place ako ng pending order, at price 20, then, yan, may confirmation siya palagi. So, yung mga pending order nyo, since hindi nga nag-run agad, dito nyo siya makikita sa may bandang ilalim. So, yung ginawa ko, 0.30. Yan. So, makikita nyo siya dito as red. As a limit sa taas. Tapos, sabi ko kanina, mag-activate lang siya pag natamaan yung presyo. And you can cancel this anytime. Parang nagsasarado ko lang ng trade, pwede mo siyang i-click as close. Okay ka lang dyan. Tapos, yan, mawawala yan. Yan. So, na-cancel na siya, hindi na siya mag-go through. So, ito pala yung itsura ng Market Watch na mas diverse. So, kung ayaw mong mag-manual na mag-search ng chart, pwede ka na lang mag-scroll dito across all assets kung ano bang gusto mong i-trade. Tapos, i-drag mo lang. Mag-iiba naman yan. Sabi ni Coach Raiji, yes, MT4 yan sa PC. Tama. So, yun yung mga basic things na kailangan natin malaman for MT4. Sa mga nahuli, watch nyo na lang yung replay. Pero dun sa mga nauna, may questions pa tayo before tayo mag-proceed? Hello guys, may questions ba tayo? Libre magtanong, huwag kayong mag-alala. Pwede ba na save yung mga ano mo doon, settings? Magandang tanong yan. Ang nasa-save na settings kasi, share ko ulit yung screen ko. Yung sa akin ha. Hindi, alam ko naman para lang may ano sa mga ano ngayon attendees. Ayan, magandang trivia yan. So pag nag-pull up ka kasi ng chart, tapos nagkaroon na siya ng previous mo na, ayan, settings or yung nag-F8 ka, makikita mo dito sa part na to. Ayan. So anything na nag-edit ka, gumawa ka ng F8 or nag-symbol ka ng properties, lalabas dito. So since ito, hindi ko siya ginalaw. May sumakang madalian lang. Ano ba yun? Madali din po eh. Anong oras ka punta? Unpredictable nga, di ko po masasabi. Pero basta mga hapon nandun na kami bago magabi.
Kasi sila ni tatay, walang sakay. Okay, so yun lang. Very quick trivia. O yung iba naman, baka may tanong pa kayo. Since very basic navigation to, mas maganda na nga na magtanong kayo para alam nyo na kung anong gagawin nyo the next time. So ulitin ko lang, properties or pag-edit ng chart is F8. Tapos new order is always F9. Then pagka gagawa ka ng pending order, doon mismo sa order tab, i-click mo lang yung type of order na gagawin mo. Sir, another question. Sige po. Sige sir, what's your question? Actually, sir, para sa ano rin to sa mga attendees ngayong gabi. Kasi mostly may mga nag-a-ask din sa akin kung paano nila i-TP all lahat yon. Kung wala kayong nilagay na ano no or wala kayong in-indicate na price for TP. Actually guys, merong ano sa MT4 para TP all lahat ng ano ninyo ng entry ninyo. Bali na alam mo yun sir, di ba? Wait lang. Kasi ako, manual ako eh. Lagi akong may TP eh. Since scalper ako XXXX lang ginagawa ko. Or Ah. better yet, mahit ng TP or SL. Sige sir, share natin para malaman niya din nila. Kasi may mga ano doon. Kumbaga sa ano, actually dalawa yan. Meron tayong tinatawag na pwede bang sabihin yung isang ano sir, yung MT5? Oo, pwede. Okay Para naman. maano natin next May time. mga mapabigat. ano rin doon, may mga buttons or mga kailangan kang pindutin. And meron na rin sa ano sa MT4 na let's say ano ka kasi nagtatanong sa akin scalper. So alam niyo naman na sa pag-scalp medyo risky yan. And ang kailangan natin diyan is fast hand kumbaga. 'Di ba? Totoo. Yun actually meron tayong ano diyan, meron tayong code for TP all. Para lahat 'yon, wala ka nang i-ex na isa-isa. Pag kinlik mo na 'yon, lahat 'yon ma-TTP. Let's say sabihin na natin na lahat running profit, gusto mo nang i-out lahat. Tapos medyo marami yung ano mo, yung drawdown mo sa ano mo, 'di ba? Sa MT4. Then, yun, meron tayong code doon na actually sa akin ko lang nilagay ko lang eh. And pwede namin ituro rin yun kung may mga iba pang dito sa atin na nagtatanong kasi may nag-PPM din sa amin about doon sa kung meron bang isang pindot para ma-TP lahat. So yun lang sir. Ayun. So, bale, option yung binibigay ni Sir Cesar para sa lahat. Pero kung magiging new to trading kayo, ang kailangan nyo lang muna malaman for now is always set SLNTP. Simula muna kayo doon. Then, when you move on to the advanced stuff, katulad nga ng scalping, then ask Sir Cesar kung anong option yung may bibigay niya sa inyo. Yan. So, I think that's it for me sa side ng MT4. So, una sa lahat, dadrop ko muna yung mas mabilis, mas detailed explanation ng lahat ng MT4 functions or guide. Video siya sa YouTube. Tapos may isang link ako dito which is keyboard shortcuts ni MT4. So, send ko dito sa chat. Yan guys. So, ayun, it pays to actually check this para mas maalam kayo. So, paki-save na lang yung link. Check nyo siya from time to time para next time na magte-trade kayo or susubok kayo, meron na kayong guide dyan. Send na rin natin sa ibang mga GC natin. Oo, mamaya, Para ano natin yan. sa mga hindi rin Ayun, sige po. Sir, yung tinuro nyo ngayon, naka-record po ito, maka-access po ba kami? Opo, naka-record po yan. Saan po namin ma-access? Yung sasend ko sa inyo yung recording nito since ako nakapag-record. Doon sa GCs.
Tsaka Sa po sa GC na mga lang. nag-invite po Tama. sa inyo, pwede nyo po itatanong sa kanila kung may mga recording din sila sa mga nakaraan na ano, na mga webinar natin kasi um, mas mapapractice nyo pa po yung mga ano doon, yung mga trading. Yung mga tutorial po sana kasi nanonood ako ng mga nagla-live, di ko maintindihan. Yun nga sir. So dahil nga dyan, back to basics muna tayo. Pag-aralan nyo muna tong topic natin ngayon. Tapos pagdating nyo dun sa mga live trading, maintindihan nyo na kung bakit nila ginagawa yun. Tsaka paano mo din siya gagayahin. So yun sir, kung medyo nahuli ka, recording send natin sa GC mamaya. Tapos ayun nga, nag-send ako sa chat ng links. Sasend ko din yan mamaya doon sa GCs para may guide kayo sa lahat. Thank you. Okay, walang problema sir. Okay, so guys, next topic is trading view. So as newbies, sino ba may idea kung ano yung trading view? Nagamit nyo na ba siya before? Does it sound familiar? What guys? Ang tahimik na naman, parang di masarap ulam nyo ngayon ah. Busog, Naubos sir. na kasi yung Master 101. Busog eh. Sige, walang problema. So ganito, papiyawan lang natin. So punta tayo kay trading view. Share ko lang sa screen ko. Kung sa YouTube ko lang nakikita eh. Ang maganda dito sir, nakikita natin kung paano na-execute ng live. So ayan, share na ako ng screen ko ulit. Okay, introducing trading view. Ang favorite na tool ng mga trader. So trading view, libre lang naman siya. Ito na naka-pull up na yung chart. Teka, de-delete ko muna yan. So unang-una sa lahat, sagutin muna natin, what is trading view? So trading view, actually ano to resource, para din siya MT4 pero maganda dito, online siya and at the same time, makikita natin dito yung mga news, yung mga ideas ng ibang trader tapos yung technical analysis ng mga nakasubscribe dito. So for today's topic naman, ang i-cover ko naman is yung functionality kung ano yung basics ng charting and all. So pag pumunta ka ng trading view, ito muna mo makikita. Pwede kang mag-search dito kung anong asset ang gusto mong i-check. So ako, favorite ko si gold kaya nakapull up na dito. Then dadaling ka niya dito. So ganun ulit, dating gawi, left to right. So dito sa interface ni chart mismo, yan, pwede ka mag-search ng iba't ibang asset. Ito, di ko masyadong ginagamit. Pero pagka nag-compare or add symbol tayo, magle-layer yan. Maglalabas siya ng data ng ibang symbol. Tapos makikita mo kung ano yung correlation. So yun, nilagay ko pala AUD USD, which is a major forex pair. So it's one of the things na tinitignan natin para ma-determine din ang movement ni content. As you can see, medyo parehas ka. So since hindi naman advisable na gamitin niya, doon tayo. Tapos dito, ang next, ito yung mga time frame. Then, from 1 minute to day chart, 12 months nandito. Tapos kung mapapansin nyo, meron akong favorites. Lahat ng favorites ko lalabas dito. Para madali na lang sa akin mag-toggle. So, di pa ako naka-premium, bear with me. Pero yan. Tapos dito naman, yung preference nung ano nyo, nung candles. Kung gusto nyo bang bars, kung gusto nyo bang hollow candles or whatever. Ako, I just prefer candles. So, dyan. Then dito naman sa indicators, ayun na nga, sa mga technical analyst natin yan, favorite nila to. So, any indicator na gusto mong ilagay sa chart, dito mo lang hahanapin. So, yan, say for example, double EMA. So, yan na, nandun na, active na si indicator. Yan.
So, doon mo lang siya hahanapin kung may gusto kang kuning indicator. Tong alert, hindi ko siya nagagamit, pero ang function nito is pagka nagkaroon ng specific price na gusto mong ma-trade, i-assign mo dito. Magpa-flash sa screen mo yan. Para i-remind ka niyan na, si gold, nag 1996.606 na. So, time to trade, yun yan. So, yan, pwede siya mag-notify sa app, pop-up. Kung talagang sagad ka na sa addict mag-trade, send sa email, pwede mo siyang i-edit dito. Pwede rin nga SMS eh. Yan. So, dako naman tayo sa mga charting patterns or charting tools. So, yun, dito sa lines, bahala na kayo kung anong gusto nyong gamitin dito pagka nakapunta na kayo sa point na marunong na kayo mag-charting, add nyo lang sa favorites nyo. Tapos lalabas dito sa widget. So yan, for example, gusto ko mag-straight line. Pwede mo rin i-delete agad. So yan, dito yung lines guys. Tapos ito naman yung Fibonacci, yung trend line, Fibonacci channel. So more on technical side na tong mga next few buttons. Ayan, harmonics, patterns, Elliott waves. Mga advance na yan. Advanced na yan. Pero familiarity lang guys. So next, ayan. Pwede ka na maglagay ng text dito. So, pwede mo sabihin, go for gold. GFD na lang. Kasi dadrag mo lang, palalakihin mo lang. More on ano na lang, charting na talaga, medyo for advanced na. So, dyan, sa text, free ka naman maglagay ng kung anong gusto mong format dyan, or kahit image, memes kung gusto mo. Ayan. Tapos yan, smileys. Ayan. Tapos, ang pinakamagandang button sa lahat, delete. Yan, pag gusto ko siya i-delete. Remove drawings. Tapos, ayun pala. Pag hindi mo gusto yung ganitong setup, ayaw mo ng black and white, right-click ka lang. Punta ka ng color theme. Tapos, i-light mo lang. Kaya lang, di ko trip yan eh. So, doon tayo. Dark. So, yan. Yan yung basics ng charts nung trading view. Ngayon, papayawan natin ng konti yung other uses of trading view. So, yun, balik ko kapag ka nagsi-overview ka, lalabas yan. Then, makikita mo dito yung ideas, yung sinasabi ko nga kanina. So, ito mga technical analysis, nagpo-follow din ako dito minsan. Tapos makikita mo rin yung engagements, kung ilan yung nag-comment dyan, kung agree ba sila or what not. Medyo matagal Yan. Tapos ito, pati yung mga news. Kung gusto nyo mas maintindihan on the fundamental side, kung bakit tumaas or bumaba si gold, naka-indicate naman dyan lahat. And then, ayun, technicals. So, dito sa part na to, pinapakita sa atin kung ano naging bias ni gold for the past few hours, 30 minutes, 5 minutes. So, may edit mo siya pag pinindot mo dito sa widget. So, sabihin natin 4 hours. Tapos, apply. So, strong buy siya. Ngayon, quick disclaimer. Itong technical analysis widget na to, hindi ko siya masyadong sinusundan kasi most likely ang sinasabi natin dito or sinasabi nila dito is kung ano yung naging bias ni gold
for the past few hours. So, ibig sabihin, kung ano na yung naging bias, it doesn't determine exactly kung continue ba na uptrend, downtrend, or sideways si call. So, more on ano lang siya, historical record checking lang. So, yun. Yan lang naman yung basics ng trading view. I think may questions tayo. Medyo nakaka-overwhelm yung yan, topic. So, kayo guys, may questions ba? Or any additional inputs? Hello? Sige, balik kung wala. Ganito na lang. Iwan ko yung resource ko ulit para dun sa trading view tutorial kung gusto niyo ng mas in-depth tsaka mas detailed. Check nyo tong link na to. So, bale yan, send ko din yan sa GCs natin, pati yung replay nung naging webinar. So, ayun, guys. Meron pa tayong 15 minutes kung gusto nyo magtanong, huwag kayo maya. Pero kung wala naman, guys, I can let you go. And ayun, review nyo na lang. Okay, so I think no one I has think gold. questions na. Bukod sa ano sir, sa trading view, ano pa yung mga pwedeng gamiting ibang tools para makapag backtest or gumawa ng technical analysis? Technical analysis. Ako mostly sa ano lang talaga eh. Trading view and MT4 lang for me. Since hindi ako masyadong expert sa technical analysis, sumusunod lang din ako sa mga magagaling. So, ang forte ko is fundamentals. Send na lang ako ng links mga gustong gumamit ng other tools. Other resources. So, Okay, yun lang okay. naman from my side, guys. Very quick intro lang. Tsaka, yan, nag-drop na rin ako ng resource. Send ko na lang yung recording, tapos yung mga links na din. Hindi ko na rin pinagtatawagan. Mahirap ko siya bigla-bigla. Tama yan, sir. Oh, so, yun. ang Ganda goal sana natin kung kasama sila. Well, intro lang din naman yung for today, sir. So, yung mga mas technical things, sa ibang webinar natin yung nahanap. Actually, para sa newbies talaga itong webinar na to. Pero since, ayun nga, mukhang wala naman silang tanong. Tignan natin sa susunod na webinar. Pag ako nag-live, papasok mo sila master. Ano yan? Sorry. Pag nagla-live ako sa Telegram, papasok mo sila. Sorry. Sige. Next time, kapag si Raiji nag-live, send namin sa inyo yung link. Active naman yan para makasunod kayo. So, yun lang for me. End ko na yung meeting. See you guys. Thank you, Master. Thank you, sir. Thank you.